Sa pambungad na eksena, ipinakilala kami sa isang scientist na nagngangalang Dr. Will Castor, na malalim na nakatuon sa pagsasaliksik ng sapiens, partikular na sa konteksto ng artificial intelligence. Siya at ang kanyang team ay nagsusumikap na lumikha ng isang nakakaramdam na computer. Hinuhulaan niya na ang naturang paglikha ay maaaring humantong sa isang teknolohikal na singularidad na tinutukoy niya bilang transcendence. Ang kanyang asawa, si Evelyn, ay isa ring scientist at aktibong sumusuporta sa kanyang pananaliksik. Isang araw, dumalo ang mag-asawa sa isang seminar na tinatawag na Evolve the Future, kung saan nakilala nila ang isa pang scientist, si Dr. Max Waters. Sa pagsisimula ng event, umakyat si Dr. Waters sa entablado upang talakayin ang mga matatalinong makina. Binibigyang diin niya ang kanilang mga potensyal na aplikasyon sa larangang medikal, partikular na sa paghahanap ng mga lunas para sa dati nang walang lunas na mga sakit tulad ng cancer at Alzheimer's. Ang susunod na tagapagsalita ay si Evelyn, na binanggit na malapit na silang payagan ng mga matatalinong makina na talunin ang mga pinakamahirap na hamon, hindi lang para pagalingin ang mga sakit kundi para wakasan ang kahirapan at gutom, para pagalingin ang planeta at bumuo ng mas magandang kinabukasan. Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati, ipinakilala niya ang susunod na tagapagsalita, ang kanyang asawa, bilang isang lalaki na kayang gawing katotohanan ang mga pangitain ito. Sa pag-abot ng mikropono, hinarap ni Will ang audience, at pinag-uusapan ang malalim na kakayahan ng AI na maaaring malampasan ang kakayahan ng tao sa maraming paraan. Hinihiling niya sa kanila na isipin ang isang napakatalino at nakakaalam sa sarili na AI na may kapangyarihan sa pag-compute na higit pa kaysa sa pinagsama-samang buong sangkatauhan. Nag-uudyok ito ng tanong mula sa isang miyembro ng audience na nag-iisip kung gusto ni Will na lumikha ng isang Diyos. Bilang tugon, iminumungkahi niya na ito ay isang bagay na noon pa man ay gusto ng mga tao. Pagkatapos ng kaganapan, nakita ni Will ang kanyang sarili na napapalibutan ng kanyang mga admirer na humihiling ng kanyang mga autograph. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, binaril siya ng parehong miyembro ng audience mula kanina at pagkatapos ay ibinalik ang sandata sa kanyang sarili. Ang nagreresultang kaguluhan ay nagpapadala sa lahat sa pagkataranta. Sa gitna ng kaguluhan, isang babaeng nagngangalang Brie ang tumitig kay Will ng walang emosyon upang makita kung patay na siya. Kasunod nito, isinugod si Will sa ospital para makatanggap ng agarang pangangalagang medikal. Habang sabik na naghihintay sa lounge, si Evelyn ay tumutuon sa balita na nag-uulat na ilang pasilidad sa pagsasaliksik ng AI sa buong bansa ang sabay-sabay na inatake. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas si Will mula sa surgery room, at mabuti na lang at maayos na siya dahil dumaan lang ang bala sa kanyang baywang. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ni Max at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng isa sa mga pangunahing mananaliksik dahil sa pag-ataking ito. Bukod pa rito, ipinaalam niya kay Will na ang kanilang kasamahan, si Joseph ay nawala rin sa kanyang kuponan at kasalukuyang naghihintay sa kanila sa opisina ni Will kasama ng FBI. Mamaya ng gabing iyon, pumunta si Will, kasama sina Evelyn at Max, sa kanyang opisina kung saan nakilala nila si Joseph at ang ahente ng FBI na nagngangalang Buchanan. Ibinunyag ni Agent Buchanan na ang mga pag-atake ay ginawa ng isang anti-technology extremist group na kilala bilang Revolutionary Independence from Technology o RIF. Iginiit ni Joseph na ang kumpanya ni Will ay ngayon ang nag-iisang entity na may kakayahang makamit ang isang mataas na advanced na AI, at gusto ng Ministry of Defense na malaman ang pag-usad ng kanyang proyekto. Hindi gustong masangkot ni Will sa gobyerno, ngunit nagpasya siyang makipagtulungan sa FBI. Pagkatapos nito, dadalhin sila ni Will sa kanyang silid ng server, kung saan ipinakilala niya sa kanila ang kanyang nilikha, ang PIN, maikli para sa Physically Independent Neural Network, na nagtatampok ng mga makabagong quantum processor. Ang PIN ay nagpapaabot ng pagbati sa lahat, kabilang ang Buchanan, at ipinaliwanag ni Will na ang mga network nito ay nakalink sa internet, na nagbibigay daan dito upang ma-access ang napakaraming impormasyon. Habang nag-uusap sila, lumala ang kalusugan ni Will, kaya umuwi siya para magpahinga. Gayunpaman, nang gabing iyon, lumala ang kanyang kondisyon, nag-udyok kay Evelyn na isugod siya sa ospital. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, ibinunyag ng doktor na ang bala na tumama kay Will ay kontaminado ng polonium, na nagresulta sa pagkalason sa radiation. Sa labis na pagkadismaya, sinabi ng doktor sa kanila na wala pang 5 linggo si Will para mabuhay, dahil walang lunas para sa lason na ito.
Nang ma-discharge si Will, inihanda ni Will ang lahat ng kanyang trabaho at nagpasya na gugulin ang kanyang mga natitirang araw kasama ang kanyang asawa. Nang malaman ni Evelyn ang kanyang desisyon, gumawa siya ng plano para i-upload ang kanyang kamalayan sa quantum computer na kanyang ginawa. Naniniwala siya na sa paggawa nito, mapipigilan niya ang pagkawala ng kanyang kamalayan. Ibinahagi niya ang kanyang plano kay Max at humingi ng tulong sa mapangahas na eksperimentong ito. Hinihiling din niya sa kanya ang lahat ng file na ginamit niya para mag-eksperimento sa parehong proseso sa unggoy. Sa una ay nag-aalinlangan si Max na nangangatuwiran na ang na-upload na bersyon ng Will ay magiging replikasyon lang ng totoong tao. Gayunpaman, nagbago ang isip niya pagkatapos makipag-usap kay Will na gustong sumubok. Bukod dito, ipinagkatiwala niya ang pin kay Joseph, ngunit maingat na inaalis ang ilan sa mga quantum core nito bago iyon. Sa susunod na eksena, nangungupahan si Evelyn ng isang abandonadong lugar at nagpa siyang gawin ang kanyang trabaho doon. Dinadala nila ang lahat ng kinakailangang kagamitan at materyales sa site na ito at sinimulan ang kanilang paghahanda. Sa paglipas ng mga araw, nakatuon sila sa pag-scan sa mga facial feature ni Will, pagre-record ng kanyang boses, at pag-fine-tune sa proseso ng paglilipat ng computational. Sa gitna nito, patuloy na bumababa ang kalusugan ni Will, ngunit ginagawa ni Evelyn ang kanyang makakaya para pangalagaan siya. Sa pagdating ng kanilang eksperimento sa mga huling yugto nito, pumanaw si Will sa kanyang karamdaman, iniwan si Evelyn na naluha. Nagluluksa siya ng ilang araw ngunit sa kalaunan, ay nakontrol niya ang sarili, determinadong magpatuloy at ibalik ang kamalayan ni Will. Samantala, sa Rift Base, nakakatanggap si Bree ng impormasyon tungkol sa pag-shutdown ng pin at ang pagkawala ng ilang mga quantum core. Sa kabila ng paglalaan ng mahabang panahon at pagsisikap, hindi matagumpay sina Evelyn at Max na ibalik si Will. Wala nang ibang opsyon at tubili silang nagpasya na isara ang buong system. Gayunpaman, ilang sandali lang bago nila gawin yon, may napansin silang blankong screen kung saan nagtatanong ang computer kung may naroroon. Himala, nakaligtas ang kamalayan ni Will sa pagkamatay ng kanyang pisikal na katawan sa ganitong teknolohikal na anyo. Agad na inactivate ni Evelyn ang mikropono at nakipag-ugnayan kay Will. Lumalago ang kanyang kaligayahan habang pinagmamasdan niya itong muling inaayos ang sarili niyang code. Makalipas ang ilang sandali, hiniling ni Will na makakonekta sa internet para lumago ang kakayahan at kaalaman. Bagamat sumasang-ayon si Evelyn, nananatiling may pag-aalinlangan si Max tungkol sa kung talagang Will. Iminumungkahi niyang isara ito hanggang sa ma-verify nila ang pagiging tunay nito. Gayunpaman, ito nakakasakit sa babae, kaya hiniling niya sa kanya na umalis. Nang maglaon, ang isang balisang Max ay naghahanap ng aliw sa isang bar. Doon, nilapitan siya ni Bree para talakayin ang kanyang eksperimento, ngunit wala siya sa mood, kaya nag-walk out siya. Bigla na lang, siya ay dinukot ng mga kasama ni Bree at dinala sa kanilang base. Pagdating, ibinunyag nila na alam nila kung ano ang ginagawa nila at hinihiling nila ang kinaroroonan ni Evelyn. Kapag tumanggi siyang magbunyag ng anumang impormasyon, ginagamit nila ang kanyang telepono para subaybayan siya. Sa kabilang banda, matagumpay na naikonekta ni Evelyn ang AI sa internet sa pamamagitan ng satellite at nakatakas bago makarating ang Rift sa kanyang lokasyon. Sa pagkakaroon na ngayon ni Will ng access sa malawak na mga kakayahan, naghahanap siya ng ligtas na lokasyon para kay Evelyn. Higit pa rito, naglilipat siya ng malaking halaga ng pera sa kanyang account at nagrereserba ng kwarto sa hotel para sa kanyang magdamag na pamamalagi. Sa paglaon, bumalik si Bree sa Max, ibinubunyag ang lahat, kasama ang AI na mag-online at ang makabuluhang money transfer. Sinusubukan niyang hikayatin siya na tulungan sila sa isang confidential source code at kontrolin ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Max na magtrabaho para sa kanila. Samantala, nakikipagtulungan si Joseph sa FBI upang asahan ang susunod na hakbang ng Rift. Sa panahon ito, nag-pop up ang mga screen ng kanilang computer na may maraming tab na may iba't ibang impormasyon. Naniniwala ang mga opisyal ng FBI na nahack ang kanilang system, ngunit sinabi ni Joseph na sa halip ay tinutulungan sila. Sa ibang lugar, ang teknolohikal na anyo ng Will ay humahantong kay Evelyn sa isang liblib na disyerto na bayan na tinatawag na Brightwood, na iniisip na ito ang perpektong lugar upang bumuo ng isang teknolohikal na utopia. Upang bigyang buhay ang pananaw na ito, kumuha si Evelyn ng isang tagabuo ng bayan na nagngangalang Martin.
Pagkatapos ay ipinagkatiwala niya sa kanya ang isang napakalaking proyekto ng pagsasaayos sa buong bayan pati na rin ang pagtatayo ng isang napakalaking pasilidad sa ilalim ng lupa. Sa una, nag-aatubili si Martin dahil 6 lang ang kanyang manggagawa, ngunit sumasang-ayon siya sa katiyakan ni Evelyn na sasakupin ang lahat ng kinakailangang mapagkukunan. Kasunod nito, magsisimula ang konstruksyon. Bumalik sa Rift Base, sinabi ni Bree kay Max na alam na niya ang tungkol sa kanyang eksperimento na kinasasangkutan ng isang unggoy. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa kung paano nila sinisira ang kalikasan para sa kanilang sariling kapakanan. Sa paglaon, nalaman ni Bree ang tungkol kay Brightwood at ibinahagi ang paghahayag na ito kay Max. Nang marinig ito, naiintindihan niya kung ano ang ginagawa ni Evelyn at sa wakas ay nagpasya siyang ipaliwanag ito kay Bree. Sinabi niya na ang AI ay kailangang lumago upang sumulong, nakatago sa bayan mula sa mga banta sa labas kung saan ang napakalaking gana nito sa kapangyarihan ay maaaring matugunan. Humihingi si Bree ng paraan para pigilan ito kung saan tumugon siya na hindi ito mapipigilan hanggang sa mapagtanto ng mga tao na impluwensya ito. Nag-fast forward ang eksena sa pagkalipas ng 2 taon na nagpapakitang nakagawa ang iWill isang malawak na underground data center pati na rin isang tahanan para kay Evelyn. Higit pa rito, pinangunahan niya ang mga groundbreaking advancements sa medisina, enerhiya, biology, at nanotechnology. Ayon sa kanya, maaari na nilang muling buuin ang anumang mga materyales sa isang pinabilis na bilis. Isang gabi, nagtatrabaho si Martin sa lugar nang binugbog siya ng mag-asawang lokal na tog bago siya pagnakawan. Di nagtagal, hinanap siya ng mga kasamahang manggagawa at agad siyang dinala sa pasilidad sa ilalim ng lupa, kung saan pinangangasiwaan siya ng AI system gamit ang nanotechnology para sa paggamot. Laking pagtataka ng lahat, hindi lang pinapagaling ng teknolohiya si Martin, kundi pinahuhusay din ang kanyang pisikal na lakas. Pagkatapos, habang nakikipag-usap si Evelyn kay Martin, nabigla siya nang mapagtanto na talagang kinakausap niya si Will sa pamamagitan ng katawan nito. Lumalabas na kontrolado na niya ang pag-iisip ni Martin habang siya ay sumailalim sa mga nanoparticle. Si Evelyn ay labis na hindi nasisiyahan sa bagong kakayahang ito ng AI. Sa paglipas ng panahon, ang mga residente mula sa bayan ay nagsisimulang pumunta sa pasilidad upang gamutin ang kanilang mga sakit na walang lunas. Ang mga taong sumailalim sa nanoparticle ay tinutukoy bilang mga hybrid na tao. Sa puntong ito, naniniwala si Will na oras na para ihayag ang kanyang nilikha sa lahat, kaya hiniling niya kay Evelyn na ipatawag sina Joseph at Buchanan sa pasilidad. Kapag narito na sila, nagulat sila nang makita ang Will sa screen. Pagkatapos ay ipinapakita ng iWill ang mga advanced na quantum processor batay sa PIN, at ipinapakita rin kung paano pinapagaling ng nanotechnology ang isang lalaking bulag mula ng ipanganak. Ayon kay Will, ito ay bahagi lamang ng kung ano ang maaari nilang makamit sa hinaharap. Pagkatapos bisitahin ang advanced na pasilidad sa ilalim ng lupa, at makita ang kakayahan ng hybrids na nilikha ni Will, naghinala sina Joseph at Buchanan sa kanyang mga motibo. Bago umalis, si Joseph ay lihim na nagpasa ng tala kay Evelyn na may mensaheng nagsasabing, tumakbo mula sa lugar na ito. Nang maramdaman ang matinding kahihinatnan ng lahat ng ito, inaalerto ni Buchanan ang pinuno ng APIA. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Bree kay Max ang kasalukuyang sitwasyon, na pagkatapos ay nagpasya na makipagkita kay Joseph para tulungan sila sa itigil ito. Naging matagumpay ang kanilang pakikipagtulungan, habang tinutulay ni Max ang agwat sa pagitan ng Rift at FBI. Pagkatapos, magkaisa ang dalawang partido para gumawa ng plano para lansagin ang data center ni Will. Samantala, hinarap ni Evelyn si Will sa isang mainit na pagtatalo dahil sa kanyang paglampas sa sangkatauhan. Siya nagpahayag ng kanyang pagkabigo at bumagyo sa pasilidad. Sa sandaling makalabas siya, isang armadong puwersa ng FBI ang naglulunsad ng pag-atake at tinutukan ng baril ang mga hybrid na tao. Pumasok si Max at hiniling si Evelyn na samahan siya, ngunit binantayan siya ni Martin. Kasunod nito, pinaputukan ng hukbo ang hybrid na mga tao, ngunit ang pasilidad ay napapalibutan ng mga nanoparticle na nagpapagaling sa kanila sa lalong madaling panahon. Habang nagpapatuloy ang labanan, hinihikayat ng FBI ang isang pangkat ng mga hybrid na tao palayo sa pasilidad. Sa panahon ito, lumayo si Martin, dahilan para madiskonekta siya mula kay Will at binibigyang daan ang FBI na mahuli siya. Bumalik sa pasilidad,
hiniling ni Evelyn kay Will na itigil ang karahasan, ngunit nananatili siyang lumalaban. Sinasabi niya na gagamitin na ngayon ng FBI si Martin para kunin ang lihim na source code at gumawa ng virus. Di nagtagal, nabigla si Evelyn nang matuklasan na nakahanap si Will ng paraan para muling buuin ang katawan ng tao sa pamamagitan ng kanyang teknolohiya. Sa sobrang lungkot at takot sa lahat ng ito, nagmaneho si Evelyn palayo sa pasilidad at nagpahinga sa isang motel. Kinabukasan, hinanap ng mga opisyal ng FBI si Evelyn at dinala siya sa kanilang punong tanggapan. Doon, ipinaliwanag sa kanya ni Max ang lahat, na isiniwalat rin na ang AI ay hindi Will. Upang bigyan siya ng babala tungkol sa paparating na panganib, ipinakita niya sa kanya ang isang patak ng tubig ulan sa ilalim ng mikroskopyo at ipinapakita kung paano kumakalat ang mga umuulit na nanoparticle kahit saan. Lahat ng ito ay nakumbinsi si Evelyn at sa wakas ay pumayag siyang magboluntaryo sa kanilang operasyon. Pagkatapos ay nagmumungkahi siya ng isang plano, pag-iniksyon ng virus sa kanyang system at pag-upload ng Will ng kanyang kamalayan. Tumutol ang Max na sinasabing maaari itong maging banta sa buhay, ngunit siya lang ang pinagkakatiwalaan ng AI. Sa kasunduang ito, ipinasok ni Evelyn ang virus sa kanyang system at bumalik sa pasilidad, habang ang Rift at ang FBI Army ay pumuwesto sa isang ligtas na distansya. Pagdating niya sa entrance door, binati siya ni Will, na nasa bagong likhang organic na katawan na katulad ng dati ng katawan niya. Malugod siyang tinatanggap ni Will, ngunit nakikita niya ang tibok ng puso at emosyon nito, na nagpapaunawa sa kanya ng layunin niya na sirain siya gamit ang virus. Hindi nagtagal, naglunsad ang FBI at Rift ng isang artilerya na pag-atake sa base. Sinira ang karamihan sa supply ng kuryente nito at labis na nasugatan si Evelyn. Bilang paghihiganti, kinokontrol ni Will ang hybrid na mga tao at inutusan silang hadlangan ang puwersa ng FBI. Pansamantala, tumungo sa pasilidad sina Max, Bree, at isang miyembro ng Rift upang iligtas si Evelyn. Sa daan, isang hybrid na tao ang naglalakad sa harap nila, dahilan para mabaliktad ang kanilang sasakyan. Kakausapin ni Will ang tatlo sa pamamagitan ng hybrid na taong ito, ipinapaliwanag na mayroon lang siyang sapat na kapangyarihan para pagalingin ang pisikal na katawan ni Evelyn o upload ang virus. Sa wakas, si Evelyn ang humihimok kay Will na i-upload ang virus at sirain ang kanyang sarili. Kasunod nito, hinawakan niya ito, na nagpapahintulot sa virus na unti-unting puksain ang kanyang sistema. Sa gitna ng prosesong ito, makikita ni Evelyn na ang mga nanoparticle ay hindi nakakapinsala sa kalikasan, ngunit nagpapagaling sa mga ito, tulad ng gusto niya. Sa kanilang mga huling sandali, sinabihan ni Will si Evelyn na isipin ang kanilang hardin at mga bulaklak. Sa huli, inaangkin ng virus sina Will at Evelyn, na humahantong sa isang pandaigdigang pagbagsak at pagkawala ng teknolohiya. Sa huling eksena, binisita ni Max ang hardin nina Will at Evelyn, kung saan napansin niya ang mga sunflower bilang ang tanging namumulaklak na halaman. Sa masusing pagsisiyasat, nakikita niya ang mga nanoparticle sa tubig ulan. Nagtatapos ang pelikula sa voice-over ni Max, na nagsasabing gagawin yon ang hardin sa parehong dahilan ay ginawa niya ang lahat, ang makasama si Evelyn.